Ayan po at bago po tayo magpatuloy ay hayaan niyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati. Siyempre sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng sakit, ligtas sa anumang mabibigat na problema sa buhay, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. At siyempre dito naman po sa mga politikong mga kawatan ay hindi po sapat yung nag-resign na umalis na si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. At kahit ganun pa man, ipinagdarasal ko pa rin po na lahat ng mga kawatang mga politiko, lalo na dyan sa Kongreso, mga congressman na mga kawatan na yan, magkamatay na lang kayong lahat. At ayun nga po, at ayon po sa ating pag-alaman, yung ating pong mga nagbibigay ng feedback sa atin dyan, nandyan sa ngayon, sa Kongreso ngayon, ay pagkatapos daw po ng pagkababa raw po nitong si Romualdez doon sa parang stage sila, podium ba ang tawag doon? Pagbaba raw po ay nag-collapse na raw po siya at yun nga po, diniretso na nila sa ospital at dahil hindi nga raw po makahinga. Praise the Lord! Sana po matuluyan na. Ano? At yan po ang ating gustong ipaabot na sana matuluyan na. Okay. Ano pa ba ang pwede nating pag-usapan? At parang nakakasawa po talaga itong mga kuwan na ito. Itong mga nangyayaring ito. Pero ito po yung nakakabigla, hindi ko alam kung ano pong maramdaman ninyo. Sa kabila pala ng ganyang mga hindi natin nalalaman ay ito po yung ipapanood ko sa inyo pag hindi kayo nangilabot dito. Kaya kahit na mamatay man itong hayop na ito, hindi pa rin po makakabayad yung buhay nitong hayop na ito dahil dito sa mga kinulimbat niyang pira ng ating bayan. Kasama na rin po dyan si Saldico. At pero ang ating napag-alaman dyan, yung pinapalabas nilang patay na, ang pagkakaalam natin dyan ay baka nagpapa-plastic surgery na yung hayop na yan. Pero baka mahirap pong i-plastic surgery, pagka ganyan mga mukhang kohol, baka mahirap pong i-plastic surgery yan. Kagaya po nitong congressman na yung laging nagnanakaw ng apple pag may mga handaan, yung si Congressman Rigodon na yan, ay mahirap pong mahirap pong i-plastic surgery yan. Dahil yung mga mukha nila, hindi mo maintindihan kung mukhang mga kuhol o mga mukhang mga adobe ang mga mukha ng mga hayop na yan. Baka mahirap i-plastic surgery. At ito po, nako, grabe. Dito po sa may papanood ko talagang ngayon pa lang, kung totoo man yung hindi na makahinga si Romualdez doong pagbaba dyan sa stage nila, nung pagkatapos i-announce na siya magre-resign na, ay tamang-tama pagbaba niya ay nag-collapse po siya at hindi na raw makahinga, kaya nga po idiniritso sa ospital. Hindi ko na po inalam ko sa ospital. At dito po sa mapapanood ninyo ay baka hindi lang po ako ang magsasabi na sana matuluyan na Makakapanggigil po talaga. Ayan, Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo,
Bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets Yan. mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Putang ina. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Okay. Tingnan mo. Baluarte Tingnan mo ng yan mga yung imaginin mo. May mga helicopter na 5 helicopter pa na ginagamit nila pagka mayroon silang guest doon sa kanilang private resort diyan sa Albay. Samantalang diyan po sa Bicol, lalo na particular diyan sa Camarines Norte or Albay na yan. Albay ba yan ang Camarines Norte na yan? Napakarami po ang mga mahihirap nating kababayan diyan. Napakarami po. Pero nandyan po luxury resort nila at ginagamitan pa ng helicopter pagka may mga guest sila papunta dyan sa Albay. Ang kakapal talaga ng pagmumukha nitong mga ito. Ayan po, gusto na raw tanggalin din sa Pilipinas yung mga sa mga eroplano at mga helicopter na Zaldico na yan. Sana makita yan ng mga ng mga otoridad natin at huwag nang payagan na makaalis yan yung mga eroplano na yan na galing naman yan sa pinagnakawan. Kung yan po ay mayroon yung luxury resort yan dyan sa Albay. Yun pong napakarami natin mga kababayan dyan sa Albay na walang mga bahay. Akupahan nyo na po yan. Opo, akupahan nyo na. At bigyan nyo po ako ng feedback dito kung mga ilan kayong mag-uukupa. Bigyan nyo po ako, mag-comment po kayo rito sa video ito. At kung lahat po ng mga dyan sa Bicol, mga walang bahay, akupahan nyo na po yung luxury yung resort na yan ni Zaldico. Ako pong bahala. Pagka nakapag-comment po kayo dyan at ilan ang bilang ninyo, kung may 200 o 300 kayo, sige, ako ang mangunguna na puntahan natin yung resort na yan at ihahatid ko kayo dyan with security pa. Pababantayan ko yan ng sarili kong mga tao. Akupahan nyo na po yan. Alam po natin yan na po yan, pira po ng gobyerno ang ginamit yan. Lahat po ng maabutan ninyo dyan, lahat ng maabutan ninyong mga kagamitan dyan, wala kayong palalabasin dyan. Mag-comment lang po kayo rito. Ako po ang mangunguna, ihahatid ko po rito, dalhin nyo na lahat yung pamilya ninyo, lalo na kung wala kayong mga bahay. At ako na pong bahala, ginagarantiya ko po yan. Kung kaya nilang kumuha ng mga bodyguard nila, security guard nila, kaya din natin. Sige. Di magbakbakan kami dyan. Lahat po, kung sino man po yung may mga may mga resort pa, akupahan nyo na po. Ako na po ang bahala. Sabihan nyo lang ako. Ako mismo ang pupunta dyan. At ako mismo ang magdadala sa inyo dyan. Tingnan ko lang kung mapapaaga na mapaaga itong mga yung haharang-harang dyan, ay baka mapaaga kayo na mag-swimming sa ilalim ng lupa. Nakakagalit. Tingnan nyo ito. Grabe. Ginagamitan pa talaga ng helicopter, yung mga galing dyan sa Maynila, na may mga guest daw sila.
dadalhin, helicopter pa talaga. Sino ba yung Saldico na yan? Isang hampas lupa at patay gutom yan. Noon naging congressman, ayan, naging bilyonaryo, naging trilyonaryo nga. Hindi lang bilyonaryo, trilyonaryo dyan sa pangangawat nilang dalawa. Magkatandim po itong Romualdez na ito. At sana nga po, ay pakibalitaan nyo nga po ako na kung natuluyan na itong Romualdez na ito. Kasi sinugod daw po sa hospital, di makahinga. Pagkababa lang daw nung pagkatapos yung magsalita doon sa tablado nila. Tapos ngayon, dadalhin na raw sa Amerika yung aeroplano ni Saldico at saka mga helikopter. Ay 5 yata yung helikopter na yan. Imaginin mo yan. Lahat yan. Yung resort na yan. Kasi marami pong mga kababayan natin sa Bicol ang walang talagang mga bahay. Marami po. Alam ko po yan. At napapanood po natin yan doon sa mga video na nagbibideo ng napakaraming mga dyan at mga mahihirap nating kababayan dyan sa Bicol at lalong walang mga bahay. Sabi ko nga po, ulitin ko lang ha, mag-comment lang po kayo rito. Ipunin nyo na po dyan sa buong Bicolandia. Mapaalbay man yan, mapadait man yan o saan man dyan sa Bicol. Ipunin nyo na po yung mga walang bahay. At pagkatapos nyo pong maipon yan, basta lahat kayo ng mga walang bahay, ihahatid ko kayo, ako na po ang bahala na maghatid sa inyo. At hindi ko po iiwanan yan na wala akong i-detail na mga gwardiya dyan. At kung may pumalagban dyan sa mga gwardiya nitong Saldico na ito, ay ditingnan natin kung sino mas matigas sa amin. Gusto nga nitong Saldico nga, lumutang ka lang dito at gusto mo makipagbasagan ng bungo sa akin eh. Lahat kayong mga kawatan, hinahamon ko ng basagan ng bungo. Nakakagigil kayo sa totoo lang. Nakakagigil kayo. Sino pa ba yung may mga dyan, may mga resort? Itong si Atayde, Arjo Atayde, ha? Mayroon din pong mga resort sila dyan sa Batangas. Yun pong mga walang bahay dyan sa Batangas, ipunin nyo na po. Ganon din po, mag-comment kayo rito. Lulusobin natin dyan, akupahanin nyo yan, akong bahala. Kaya walang pwedeng humarang dyan sa atin. Pag ako ang naghatid sa inyo, walang pwedeng humarang. Lahat ng haharang dyan, masusunog. Lahat ng haharang dyan, magsuswimming sa ilalim ng lupa. Akupahan yan, alam naman natin yan, ang mga galing sa pinagnakawan yan. Bakit tayo mahihiya na akupahan yan? Akupahan natin ang akupahan yan. Hindi pala ako, kayo. Pero ihahatid ko kayo. Oh. Lahat po ng mga nandiyan sa Batangas, ipunin nyo. Maluwang po yung mga resort nila yan. Makaka-accommodate ng mga 300 families yan. Yung sa Bicol, makaka-accommodate ng 1,000 pamilya yan. Imaginin mo yan. Oh. Pira natin yan. Huwag kayong matakot. Pag ako ang nagsalita, na sasabihin kong sasamahan ko kayo. Sasamahan ko kayo. At pag sinabi kong maglalagay ako dyan ng mga gwardiya ninyo, maglalagay ako. Tatapatan natin yung mga gwardiya nitong mga animal na ito. Buisit kayo. Oh, meron din, ang pagkakalam ko, meron din resort dyan sa Diskaya. Sa Diskaya, meron din resort dyan sa Batangas. Hindi ko po alam yan ha, nabanggit lang po nila yan. Nagbase lang po ako dito sa mga napanood ko na may mga resort daw yan. Pati dito, ito kayo, pinanood ko, di ba may resort nga daw yan? Luxury resort, itong sa Saldico. Lahat po yan ay pinagbasihan ko ito. Yan kay Diskaya, yan kay pamilya ni Arjo Atayde, at saka itong resort ni Saldico dyan sa Bicol. Uulitin ko, baka hindi nyo naintindihan. Ipunin ninyo mga walang bahay dyan sa Batangas.
Ipunin nyo yung mga walang bahay niya sa Bicol, akupahan natin, ipaakupa ko sa inyo lahat ng mga resort na yan. At ginagarantiya ko, kahit walang pwedeng humarang pag ako ang nandiyan, pag ako ang naghatid sa inyo, walang pwedeng humarang. Tandaan ninyo yan. Kaya wala kayong dapat ikatakot. Ako ang haharap sa kanila. At titiyakin ko sa kanila na kapag ako ang kaharap nila, durog-durog ang mga bungo ng mga yan. Kung gaganahan ako, baka nga walang makitang bangkay ng mga yan. Dahil magiging abo yan. Kahit na sinong humarang pa dyan, walang pwedeng humarang pag ako ang kasama ninyo. Anyway, pagkatapos po nung bagyo, lagi ko nakakalimutan yung putang ng bagyo na yan. Yung, ano yan? Melody na yan. Kaya lagi ko nakakalimutan. Ay, dumaan na po dito at ang pagkakasabi ng Pag-asa ay lumabas. Pero may darating pong bagyo ulit. Ayan po ngayon at minomonitor po nila kung na pwede raw pong maging super bagyo. Ibig lamang pong sabihin ito, hindi po tumitigil ang ating Panginoon na ipak-check itong mga congressman na mga kawatang ito. Magpapabaha, di ba? Ito lang, itong bagyo nito na sabi umalis na. Tapos may papasok at magiging super bagyo. Hindi ba nasa television, kadami-daming baha kung saan-saan lugar? Ayaw pong talagang tigilan ng ating Panginoon na ipak-check itong mga contractor, congressman na mga kawatan ito. Sa totoo lang, kung galit ako sa kontraktor, sa totoo lang, kaunti lang yung galit ko sa kanila. Sa totoo lang. Ang talagang kumukulo ang dugo ko dito sa mga congressman na ito. At kung mayroon man dyan sa mga senador na nakinabang dyan sa mga iskandal ng flood control na yan. Kaunti lang po ang galit ko sa mga kontraktor. Dahil hindi naman po makitid ang utak ko na para hindi maintindihan. Pinaliwanag ko na po sa inyo yan. Na ang mga kontraktor na yan, ang nagdidikta nga dyan yung mga congressman. Kapag kung ikaw ay kontraktor, hindi ka sumunod sa kagustuhan itong mga DPWH at itong mga congressman na ito, hindi ka mabibigyan ng project. Kaya lahat po yan mga kontraktor yan susunod sa kagustuhan itong DPWH at saka itong mga congressman. So ngayon, kakaunti na lang po yung maiiwan na para doon sa mismong project. Binigay ko na po example sa inyo. Kung yan nagkakahalaga, ang buong project na yan ng 1,000 piso, halimbawa lang natin, yung 900 pesos, pinaghati-hatian itong mga congressman at mga DPWH sa mga engineer na yan. 900. Ang maiiwan na lang dito sa project, dito sa ibibigay sa kontraktor, 100 na lang. 100 pesos na lang. So, anong mangyayari? Anong gagawin nila? Natural, isusubstandard na nila yan. Bagamat mali pa rin, itong mga ginagawa ng kontraktor, ang sinasabi ko rin po dito, kaunti lang po yung galit ko din sa mga kontraktor na ito. Ang talagang kumukulo ng dugo ko, mismong yun sa mga DPWH at saka itong mga congressman na mga kawatan. Kaya ito dapat yung mga pinapalangoy sa ilalim ng lupa itong mga animal na ito. Hindi dapat binubuhay itong mga hayop na to. Kaya kabi-kabila po ng mga kababayan natin ang gutom na gutom ngayon, lalo't panay-panay ang bagyo. Napakarami po. Ulit-ulit ko na sinasabi yan. Na talagang napakarami, patuloy na pagdami ng mga kababayan nating walang masaing
at patuloy ang pagdami ng ating mga kababayan na talagang lubog na sa kahirapan. Maliban pa yung inilulubog sila ng baha dahil dito sa mga flood control scam na pinaggagawa nito mga congressman at mga DPWs na ito. Hindi lang kailangan kapunin itong mga ito. Ito yung mga dapat binabalatan ng buhay. Tapos ibabad mo sa suka na may asin, na may sili, yung mga katawan nitong mga hayop ito. At pagkatapos niyan, unti-unti mong pagtatatadta rin yan hanggang sa malagotan ng hininga. Yun. Dito, may mababawi pa ba tayo? Bago tayo magtapos, ulitin natin, ha? Ulitin natin. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Grabe. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Oh, yeah. Tinano? Duwarte ng mga... Grabe. Maliwanag po yan na hindi nila pinagpaguran yung pera ang pinambili yan. Maliwanag po yan. Kaya dapat talaga ito mga tinatadtad ito eh. Mga ito. Sabi ko nga po rito, pag nag-cross ang landas natin, ultimong kaluluwa ninyo, susunugin ko. Again, sa lahat po ng aking mga subscriber ay muli ang aking pagpapaalala sa inyo dahil ito at baka raw pwedeng maging super bagyo itong darating na bagyong ito. At ingat po kayo. At huwag po kayong basta-basta lumalabas ng bahay, lalo na po kung malakas ng ulan, malakas ng hangin, kasi hindi po natin alam, pag malakas ang hangin, yung mga kapitbahay nyo na ay lumipad yung mga bubong nila, ay baka po sa inyo tumama yung mga yero, which is napakarami ko na pong kanyan, na personal ko nakita yung mga nangyayaring ganyan. Yung lumilipad yung bubong, tama-tama, minsan yan, sa liig pa tumatama, putol ang ulo. Hindi personal ko po yan na nakita. Kaya ganun na lamang po ang aking pagpapaalala sa inyo. So hanggang dito na lamang po at doon po sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo para sa ganun ay mapasama kayo doon sa gagawin kong raffle draw. Kapag po kasi malapit na po natin ma-reach yung 150,000 subscriber. At pag na-reach po natin yan, ay magpaparapol po ako doon sa John Birana Vlogs ng 1.5 million pesos. At yun, maaring tuloy-tuloy na po yan. So kaya nga po mag-subscribe na po kayo dito sa Birana Live Studio TV para makumplito natin maging 150,000 subscriber. So muli po, maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat.